Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. LTO pinalawig ng 3 buwan ang validity ng drivers. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Binigyan ng 3 buwang extension ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at registration ng mga sasakyan na nakatakdang mag-expire ngayong buwan. Alinsunod dito sa inilabas na memo ng Department of Transportation o DOTR bilang tugon sa mga motoristang apektado pa rin ng krisis sa langis. Bibigyan po ng 3 buwan na extension kung sila po ay mag-i-expire ngayong April para naman po medyo makaipon sila at makagalaw sila ng ayos at makapagrehistro. Sakop ng extension ng mga lisensya ng driver, car registration, conductor's license at mga student permit na mapapasok sa unang bahagi o hanggang April 20, 2026. Malaking tulong na rin daw ito sa mga pampublikong sasakyan at sa mga nagbabiyay ng mapangunahing produkto patungo sa mga palengke. Sa ngayon, umabot sa 585 pesos sa pagpaparenew ng lisensya kung saan binabayaran dito ang mismong card at hindi pa kasama ang gastos para sa medical. Tiniyak naman ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na hindi papayagan ang mga non-appearance schemes sa pagre-renew gaya ng mga fixer. Bawal po yun. Sa totoo lang po ka Jerry, dire-diretso po yung operation namin dyan. Ang nakakalungkot, minsan meron talaga mga opisina na nagkakaroon ng ganyan. Kagaya nga po ng mga nagkaroon ng operation. Kahapon po nagkaroon ng operation kaya kami nagpapasalamat din sa NBI. Kasi talagang puspusan din yung tulong. Kaya ito po yung sinasabi kong tulungan ng bawat ahensya ng gobyerno. Kailangan talaga kung seryoso tayong i-reform. Samantala, binigyan din ng LTO na mas pinabilis ng pagre-renew ng lisensya upang wala ng dahilan umasa pa sa mga fixer. Gayon din na mayroong mga helpdesk sa bawat opisina kung saan sila makakahingi ng tulong sa pagre-renew. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, bilang ng mga lumabag sa iba't ibang ordinansa sa ilalim ng Safer Cities Initiative, sumampa na sa halos 70,000. Sumampa na sa halos 70,000 ang lumabag sa iba't ibang ordinansa sa Metro Manila, sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Ito ang iniulat ni PNP Director for Operations Police Brigadier General Rogelio Piñones Jr. sa pulong balitaan sa Campo Crame para sa mga petsang April 6 hanggang 15. Ani Piñones, nasa kabuuang 89,532 ang naitalang violators, kung saan nangunguna pa rin ang pag-inom ng alak at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Resulta aniya ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng mga ordinansa na layuning pababain ang antas ng krimen, kabilang na ang mga kaso ng murder, homicide, physical injuries at rape. Samantala, iginiit ng PNP na sa pagpapatupad ng operasyon, dapat pa ring pairalan ang tamang operational guidelines, kabilang ang paggamit ng common sense at compassion at higit sa lahat, tiyaking walang malalabag na karapatang pantao. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.